Good morning guys, mga tag Bluternit. So mag-inom ko Bluternit kay naay daghan bulak sa Bluternit. Kinsay nakailaan ng Bluternit mga maninay. Maganda daw to na 7 piraso o 5 piraso lang yung iinumin ko. Marami ditong bulaklak. Ayan. Ito, patay na pala yung dalawa. Ayoko na ng patay. Gusto ko yung namukadkad pa. Yung presko pa yung bulaklak. Ito. Ako. May insekto. 4. 5 piraso lang. Ayan o. Ayan. Hindi pa ako nakapag-almusal kaya inom muna ako nito. So lagyan ko lang to hugasan ko lang to, tapos lagyan ko ng mainit na tubig. Samlaw ang ilaw. Meron ako nakita na insekto dito sa gasan. Dito pumasok. Tanggalin natin yung Saan kaya yun? Naku, pag hindi ka lumabas talagang patay ka ngayon. Kasi anuhan ko pa naman to ng ininit na tubig. Tapos lagay natin dito. Yung tasa ko ay nabasag na. Ayan. Tapos lagay ko na lang dito yung benefits ng Bluternit mga maninay. Hayaan ko lang yan ng mga ilang minuto. Yung mag-iba na yung kulay ng tubig. Tapos mag-prepare ako ng pagkain ko. Aga muna ako ngayon ng gulay. Gagawin ko na naman ngayon, magtimpla ko ng spicy. Meron akong imumolde ngayon nasa dito sa freezer. Ayan o. Aray, bigat pala. Ayan o. Isang kasirola. Yan po ay gagawin kong spicy flavor. Tapos ito yung ilalaga ko. Okra at saka batong. So meron pong pinutol na saging si Plo-Plo nung nakarang araw, 2 days na ngayon. May hinog na, kaya ito lang din yung ilalaga ko para almusal. Masarap to pang isawsaw ng bagoong. Ayan. Tama lang yan. Medyo hindi maganda yung tubo ng saging. Yan, ang daming sulom. Maliliit. Buti na lang gulay bunsalo sa saging. So, before ko mag-breakfast, ito muna yung inumin ko para
kuan ang mga illness na to diha. Oh, basin di ay no. Humasin lang ta. So ang glutamate mo gud kuno is daghan og benefits na makaayo. So ako ano diri attach diri kung unsa ang mga benefits sa glutamate na tanom. Actually wala siya kuan lasa, kuan lang siya, naa siya amoy bulak niya pag moinom na ka sa iyahang tubig. Inini tubig ni siya, kulay purple ang tubig niya. So nindot pud ni siya pang kulay sa rice. Pag magnegosyo ka, kung gusto ka og medyo kakaiba ang kulay ng rice mo, pwede mong lagyan ng butternut flour habang sinasaing mo kasi mag-iiba yung kulay niya. Kung ano yung kulay ng butternut, magiging ganun din yung rice mo. And then hindi po siya nakakasira. Kung gagamit ka lang ng instead food coloring yung gamitin mo, ito na lang, butternut na lang kasi hindi siya nakakasira and may benefits din siya. Mamahaw ta mga maninay. Mao ni siya akong pamahaw saging, nilagang saging o nilagang okra o batong with sawsawan na suka at saka ginamos. Sarap ng ano, sitaw, nilagang sitaw. Yung saging medyo manamis-namis na. Habisan na po itong okra ma. Si mama andun sa kusina kumain. Kakatapos ko lang maligo. Masarap siya. So guys, hindi ko na naman nakita yung aking para sa buhok. Kaya binalot ko na ng damit yung aking ulo para hindi magano. So meron akong chili dito dahil magtimpla po ako ng chili flavor ngayong araw. So magmo-molding ako ng chili flavor. And before that, kailangan kong hiwa-hiwain muna yung mga sili para liliit po siya mga maninay. So una ay tanggalan ko muna siya ng ulo ng sili. Itong green. Ay, kailangan ko mag-gloves para hindi mahalangan yung kamay ko. Kasi nabiktima na po ako mga maninay, hindi ako nag-gloves pa. Tapos naghugas ako ng ano ko, ng pipay ko. Halangan ba naman? Grabe yung anghang. Kaya mag-gloves po tayo. Kailangang iwasan yung maghawak ng sili or manguha ng sili na may batang maliit dahil napakaanghang po talaga ng sili. Hangan ng sili, paningin mo sobrang linaw. Pero kaso nga lang, pag bata, kahit nga matanda, hindi mo maano eh. Yung anghang pag mata na yung malagyan. So hindi ko to uubusin yung sili na to. Kunti lang yung
halo ko sa balanghoy. Sariling tanim ni mama. Kaya wala po akong gasto dito. Pero may mga time talaga na walang bunga yung sili. Kaya bumibili ako sa merkado. Kailangan kong mag expenses ng sili. So lalo na ngayon, marami po yung may gusto ng chili barbecue flavor. Kaya dadamihan ko yung sili. So, meron pala akong ipapaano sa abot sa mga customers ko ng Kasaba Chips. Meron po tayong kunting pagbabago sa pricing. Lalo na ngayon na meron na po akong DTI at may official label na po ako ng Kasaba Chips ko. So, may pagbabago po sa presyo. Pero hindi naman siya kamahalan. Malalaman niyo po yan mga maninay kasi mag-e-expenses po ako ng label. Kaya yung pricing ay may pagbabago. Medyo mahal din kasi yung label. So, kailangan ko talagang lagyan ng label yung aking Kasaba Chips para hindi po manakaw ng iba. Like, may bibili sa akin, tapos lalagyan nila ng label nila, ganun. So, kailangan talaga na lagyan ko ng sariling label yung aking Kasaba Chips para hindi po maagaw ng iba. Mayroon kasing iba guys na bibili ng marami, tapos gagawa sila ng sarili nilang label para kunwari sa kanila galing yun or sila yung gumawa ng Kasaba Chips. Ganun yun. Kaya kailangan talagang lagyan ng label yung Kasaba Chips ko. Minsan nauubusan din ng label. So mga maninay, nakamix na ako ng Kasaba Chips. Natanggal yung aking tinakip sa buhok. So eto na po yung chili flavor na i-mix ko na po yung chili dyan. And meron nga pala tayong bagong eyeglass. Di man taka-afford mo palit og niyo nga eyeglass. Kanin lang sa bitaw guys, molding na pud ko karon og chili flavor. Unya kay may lingos maninay nakahuna-huna og himo og eyeglass nga urig. Yeah. Asa ni putuson og balik ang akong buhok kay natanggal pag kuan ani akong eyeglass kunuhay. Barato ra ni guys, kinsay magkuan palit. Natanggal kasi to. Yung ko kasi, yung nakalimutan ko na naman kung saan na suksok. Yung hairnet ko kasing ginawa, dinala ni G-Lord sa eskwelahan. Hindi ko alam kung binalik ba, pati yung aking apron. Kaya magmanang muna tayo. Ganyan. Tapos mag-gloves ako kasi maanghang pa naman yung imomolding ko ngayon. Mahirap na. Kailangan nating mag-ingat para hindi ako mahalangan. Meron na akong dito. So alam niyo na kung saan ko ginagamit ito.
nagupit ko na po. And kailangan ko lang ng maingay na naman yung paligid ni Maninay Inday dahil iwan ko kung sino yung nag chinso. Okay na po yung weather dito sa amin mga maninay. Ano na, mainit na. Makakapagtuyo na ng balanghoy. Ito lang talaga yung pinakamahirap. Yung pag molding. So, next time, subukan kong magbili ng paper wax. Paper wax ba yung para sa ginagamit pag nagluto ng mga cake, banana cake, mga ganyan. Pang sapin, pag nagluto. Try ko magbili ng ganung papel para masubukan ko kung pwede ba siyang moldingan. No? Pwede yun pag moldingan, pwede ko siyang gamitin. Makontrol ko na po yung dami ng kasaba na ilalagay ko sa bawat molding, kasi pwede yun square or pwede mo yung sukat kung ilang laki, tapos ilan yung mailagay na gram na balanghoy na imo-molding para pantay talaga yung kapal ng balanghoy. Ngayon kasi hindi ko pa makontrol masyado yung kapal. May mga ano na medyo makapal ng konti, meron ding manipis-nipis ng konti, hindi ko pa makontrol, kaya nahihirapan si Maninay. So abangan yung mga maninay, dahil sa susunod na pag gawa ko ng crackers ay hindi na masyado mahirapan, dahil mayroon akong ininvest pero hindi pa dumating. Iwan ko kung saan palupalop na punta o dumaan yung aking binili. Basta makikita nyo yun mga maninay, mga ilang araw mula ngayon. Kaya sa ngayon, tiis-tiis muna. Kasi naghahanap pa ako ng mga equipment na pwede ko magamit para magiging easy yung mapagaan yung paggawa ng crackers ng cassava chips. Tapos punang-punasan yung mga dahon. Ayusin muna natin yung paningin ko para maklaro ko yung aking ginagawa.
Andyan si Papsi sa likod, magkakain na yan dahil alas 12 na. So, mag-start na po ako. Kuha muna ako ng gloves kasi maanghang. Nagmahal sa'yo ng labis, ibig na wala kasing tamis. So yung aking chili flavor mga manina, ito makikita nyo. Merong mga pula-pula dyan. Yan po ay sili. Ganyan yung ginawa ko para malaman at hindi maihalo sa walang chili yung aking chili flavor dahil mahirap na pag nahalo ito ng nahalo ito ng coating. Mahirap na kasi mahaluan ng maanghang tapos bata yung magkakain, okay lang kung matanda. Kailangan kong mag-gloves para hindi maganghang yung kamay ko. Ayan. Ulit na naman. Ayan.
So ayun ang mga maninay. Ito na. Hindi ko to ihuhulma kasi medyo maliit kasi yung ano ko, size ko dito sa chili. Yung panghulma ko na plastic screen ay medyo malaki, kaya hindi ko na siya ihulma. Mga maninay na humana jud ko og molding. So lahat na molding ko na. Meron pa ditong hindi na ligpit, pinahanginan ko, and merong ayan, ito po ay chili flavor. Makikita niyo dyan, merong mga buto ng sili. Hayaan, mamaya ko na yan kunin dahil magdilig pa ako ng mulberry. So puntahan ko muna yung minawer ni Plo Plo. Kahapon tingnan ko kung malaki na ba yun. Doon si mother, oh, harvest ng okra niya. Ayan, dito tayo, dire ko moagi guys. Niya dagko na ang mga balanghoy nga gitanom ni father. So nanay balanghoy mga maninay, ito po yung hiningi ko doon sa pinagbilhan ko ng balanghoy, yung steam. Tapos diri dagko na pud ang saging ni papa na So sige na po ni karbisan ang saging nila nga lakatan na dagko na unya, daghan na pod parita. Di ay mais ni kuya dire, medyo okay yung tubo sa mais dire nga side, hindi katulad dun sa kabila. Aray. Ayan. Oo, masugba na ni siya mga maninay. Oh, dagko na ni siya, oh. Kani kay kuan na iyang daho, iyang buhok laya na. Guwang-guwang na ni siya. Blurred ba yung ano ko? Blurred ba yung, agoy, Diyos me, tabang Lord. Yung camera ko guys? Hindi naman blurred. May nagsabi daw blurred daw yung camera ko. Dito hininto ni Plo Plo yung pagmower kahapon kasi tapos na daw siya. Sabi ko ang haba pa ng ano, ang lawak pa ng hindi nalinisan. Sabi niya marami na daw ugat-ugat. Dito ko sana balak magtanim ng mulberry, kaso masyadong malayo para magdilig. Tapos marami bang kahoy, hindi siya agad naaarawan. Bila uy, tabang Lord, nabilin ang akong chinilas. Hala, okay, tabi unsa ka nila ning gitaguan, sorry sir, parang may gitaguan na no. Tabi ako. Huy, sumuka ning bahaw-bahaw. Huy, gamay ra jud kaayo di ay ang iya hanggi mawer. So dito ko sana itanim yung mulberry, kaso meron kasi mga nangka, tapos meron mga kahoy dyan na dili maano ba. So diri tan ako itano mga ako mulberry, kaso lang
pag morning dili siya maarawan kay mayroong mga kahoy dyan. So hindi pa tinapos si Plo-Plo yung pagmawer. Actually hanggang doon yata, hanggang doon yan, hanggang doon yung may germelina, hanggang doon yan lupa. Tapos doon tama nga meron nang mga niyog-niyog doon, so dili na maano. Pero pwede naman siya pagtaniman ng balanghoy, kasi balanghoy yung itanim ko dito mga maninay, hindi na mulberry, kasi naitanim ko na yung mulberry ko. So balanghoy yung itatanim ko dito. Malawak pa yan, hanggang doon pa yan oh. Kasi sobrang lawak kasi ng lupa na to na gibantayan ni mama. Meron na nga mga tanim si papa dito na lubi oh. May mga niyog na. Si papa nagtanim niya ng mga niyog na yan. So kailangan ko pa tong tapusin sa pagmawir. Kaya yung mawer guys, yung mawer kukunin na kasi yun ng may-ari ng pinsan ko. Nag-message kasi sa akin yung pinsan ko na yung pamangkin na daw niya yung maglinis doon sa lupa niya dahil pang allowance daw, kasi college na po yung pamangkin niya, at saka made niya ng allowance. Kaya sabi ko pahiram na lang muna ng mawer kasi may lilinisin ako. Mag-message lang ako pag matapos na ako dito sa pagmawer, kasi kailangan ko pa yung linisin para makapagtanim ako ng balanghoy at hindi na ako magbili-bili ba ng balanghoy. Maganda po yung tubo ng mais dito. Ang kibol, nagsunod-sunod na po. Meron din palang balanghoy dito tinanim ni kuya oh. Sinundo ako ng aso namin. Sana ba yun? Ayan guys, oh, meron ng niyog si papa. Marami na naman tong niyog dito, puhon-puhon. Mga 10 years from now. Pagkakuan ng mga 10 years from now mga maninay. Sana nga lang dagdagan pa ni Lord yung buhay ko. Meron pa isang container na tubig dito na natira sa pinaigib ko, kaya pagkasyahin ko na lang, tas bukas na naman ako magpaigib ng tubig. Hala, sayang naman yung niyog, parang parang nabunot or nabali. Nako, nadaanan siguro to ng nadaanan to ng hinangin siya. Dapat dapat anuhan siya, bangilan para dili matumba. Dili kibul buddy, kibul. Dito ra kibul, kibul dito ra, dito paingon dito. Tulo na gid sila kabuk guys. Medyo malawak pa dito, maluwag-luwag pa yung bikant dito, kaya dagdagan ko yung pagmawer dito, puhon-puhon, pag wala na akong gagawin. Yan, napakaganda talaga dito na area kasi puro green yung makita mo guys. Masarap sa mata, malinaw sa mata yung green. And we're here na mga maninay, sa awa ng Diyos buhay naman. Tapos merong bunga dito ng mulberry. Ay, nakalimutan ko magdala. Tingnan nyo yung bunga mga maninay, nahinog na siya. Pagkaliit-liit, ang cute ng bunga. Meron pang natira dito mga maninay na hindi ko pa itinanim. Ayan, sana mabuhi tong kiusok na ko bag-oo. Ito ay wala pa tong mga ugat ito, pero meron, nagdahon sila kahit wala silang ugat.
mayroong basag na mga ano dito, baso. Ipunin ko dito sa pot para hindi makasugat. Huwag kang matumba, kaibigan. Dapat straight ka lang. Hindi ka mag tumba-tumba. So dahan-dahan kong tinatanggal yung mga damo na ganito oh. Ito po yung damo na hagunoy mga maninay. Tingnan nyo mabuti yung dahon. Ito po ay hagunoy. So maganda po ito pangkuan sa samad. Like masamad mo, masugatan kayo at malakas yung dugo, daloy ng dugo. Pwede yung kuskusin yung dahon, kuskusin ng maayos at ipiga doon sa may sugat. Titiklop po at sasarado po yung mag-stop yung dugo. Kibul. 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 De, ambi de. Nagdala ka puspuro? Bakos. Sige, panghaling sabi. Ay, gamay raman dahil ni tubig. Maliit lang pala yung laman itong tubig kasi butas pala to. Nainog mo? Nanahinog. Di pa man mo hinog. Ang hinog na itom ang color. Magdako pa na. Di na. Nala na siya. Nga. Dila naman ako ito. Kailangan? Magdagko pa magkuhan pa na siya, magbunga pa na siyang dagko. Nadinog bro ba din yun? Naku, nabasa na yung paa ko. Maghaling pa? Oh, kato dito mas paano gitapok to sa kuan gawas sa kitanuman. Dito? Oh. Mahangin na naman mga maninay, parang may bagyo na naman. Siguraduhin ko yung dito sa mainitan, maarawan para kasi kukulangin yung tubig ko dahil 1 galon lang. Dito ako magsimula kasi mas to sila dito sa araw. Gabi na naman ulit si Maninay ninyo Inday sa pagdilig ng mulberry dahil bago lang ako natapos mag molding. Tapos tanggalan ko muna ng kunting damo yung paligid nito.
kana. Ito tinatanggal ko talaga para di na magbalik-balik ug kuan ba. Di na magbalik-balik ug tubo. Sabi ako. Meron akong damo na hindi tinanggal mga maninay. Kasi hindi naman to, di man ni siya maglabong kaayo. Di na ako gatanggalon kanirang mga si Bliss yung pinadilig ko sa ano. Ginagmaya bi nga magsigo sila bi, mabunyagan sila tanan bi. Kay medyo basa pa man pud na ang kuan. Bahala gagmay ra ilang mainom. Tabi ako gabiin na gid mga maninay. Magbawas lang ako ng kunting damo dito para mabawas-bawasan. Thank you, Lord. Wanay tubig. Binli ko gamay. Dito dapit sa kahoy. Giraw na nimo? Giraw na nimo tanaw? Di ang hanap pud galing kabi. Ayan. Nakapaglinis ako ng kunti. Uwi na kami kasi madilim na. Kuspuro. At least nakapaglinis ako ng kunti. Kani diri. Napay tubig gani? We. Kani diri imo na ni gikuan? Napa magudo?
So tapos na po kaming magdilig ng halaman. Pauwi na rin kami sa bahay. Maraming salamat guys sa walang sawang suporta at panonood ng aking video. Sa hindi pag-skip ng ads. Sana po ay more subscribers and viewers pa. Thank you so much guys. God bless us all guys. I love you all. Good evening and good night. Thank you so much.